Hello sa ating lahat, magandang umaga sa ating lahat. Malapit na yung Christmas, no? So welcome back to me. So nandito ako ngayon sa Batangas. Katulad ng sinabi ko noon, pasensya na kayo dito sa sombrero ko at masyado lang ako naging busy this past few months, few days, and few hours. So ngayon, nandito ako sa Batangas, Padre Garcia, Batangas po ako ngayon. Sa lahat ng nagtatanong dyan kung ano na ang nangyari sa buhay ko, well, nagtatrabaho ako dito sa pinakamalaking junk shop o isa sa pinakamalaking junk shop dito sa Batangas, ang Philemon Magpantay Junk Shop. So anong trabaho ko? Ako ay isang receiver. Ano yung receiver? Yung tagatanggap ng mga kalakal. Nakalain mo yun, never ever kung ini-expect talaga na mapupunta ako dito sa Batangas. At hindi ko in-expect na magtatrabaho ako sa isang junk shop. So, ayos lang yun at as long as marangal at okay naman yung pasahod dito. So, katulad nga ng sinabi ko, nandito ko ngayon sa Padre Garcia, Batangas dahil nandito nga ako dahil ito yung bagong junk shop o bagong branch ng Philemon Magpantay Junk Shop. So, ngayon is December 23. Malapit na talaga yung Pasko. Sa susunod na araw na yung Pasko. So, Merry Christmas sa ating lahat. And just what I was saying before na hindi natin kailangan to pa rin yung 500 pesos para sa Noche Buena, 20 pesos para sa ating mga inaanak. Kung ano ang kaya natin at nakasanayan natin is gawin natin as long as okay naman ito at pasok sa budget natin. So ngayon guys, magkakaroon kami ng tinatawag na operation. So hakotin lahat ng mga kalakal namin dahil wala na kaming trabaho ngayon. Ang gagawin na lang namin is magkakaroon ng operation at may bayad naman yung araw namin. Ang gagawin ko lang is maghihintay ako ng mga sasakyan na darating dito and ipapahakot ko yung mga kalakal dito dahil aalis ako, uuwi ako ng Tanawan dahil doon nakatira yung kapatid ko, so doon ako nag-uwian pag wala ako trabaho dito sa Padre Garcia. At ngayon guys, hinihintay ko nga yung truck galing sa main branch namin para hakotin itong mga kalakal. So next time guys, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng mga kalakal ang binibili namin dito sa Padre Garcia. Kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat itapon dahil ito ay mapagkukunan mo ng pera. Kasi mostly no, napapansin ko dito sa Padre Garcia or sa Batangas, kadalasan talaga yung hanap buhay nila ay pangalakal. Kaya nga nung napunta ako dito is nagulat ako na ito pala yung source of income. Mostly talaga dito is pangalakal. Kasi sa Mindanao, bihira lang naman yung ganun eh. Saka bibilhin lang yung kalakal mo sa napakamura. Pero dito talaga makikita mo talaga na yung basura pala is magkakaroon ka rito ng pera. Kasabihan sinasabi nila na may pera sa basura. And papakita ko sa inyo kung ano-ano nga ba itong mga kalakal na tinatanggap dito sa Philemon Magpantay Junk Shop at kung ano-anong klase mga bagay-bagay na sira na sa bahay nyo ang hindi mo dapat itapon. At kung ikaw ay taga Padre Garcia, Batangas o kahit saan lupalop ng Batangas, ay kung ikaw ay mayroong gamit dyan sa bahay nyo na sira na at gustong isulong, ay dito na lang nyo isulong sa Philemon Magpantay Junk Shop dahil worth it talaga yung mga prices namin dito. Unlike sa ibang junk shop na mura lang yung bili nila ng mga kalakal, dito ay sumusunod kami sa alinsunod na mayroong iba't ibang presyo na sapat naman para maging worth it yung pagod. Katulad na lamang ng copper. Sa iba kasi napansin ko talaga na yung copper is mura lang. So saka na natin yun itatakol yung tungkol sa mga metals and coppers and everything pa na nandun. Kasi nandun ako nakadistino, sa metal ako na destino. As of now kasi is nandito ako ngayon sa branch namin para maghintay ng mga truck na darating dito na magpo-pull out ng mga kalakal namin dahil nga dapat sa next year 2026 pagpasok pa lang dapat malinis na ang junk shop para sa mga bagong kalakal na darating sa taong 2026. So as of now, nandito ako ngayon sa truck scale namin. Ayan, dito ako nakaupo. Kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa dito. Wala kaming tauhan, 3 lang kami. And saka ako na-explain kung ano nga ba ang purpose ng truck scale na to. Kasi itong truck scale na to ay mahalaga sa bawat junk shop. Dapat bawat junk shop talaga is mayroong truck scale para iwas, tawag doon, iwas kotongan, iwas isahan o para masabing walang daya pagdating sa timbang. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano-ano nga bang mga kalakal ang ipupull out mamaya ng truck namin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga bagay sa bahay ninyo, sa mga paligid-paligid ninyo, sa bubong ninyo na hindi nyo dapat itapon dahil ito ay inyong pagkakakitaan. And let's go! Magsimula na tayo. And papakita ko rin sa inyo kung ano-anong mga ayusin ko mamaya bago ito hakotin ng truck. Here we go! So, ito ang bakal area namin. Ito yon. Ito yung mga bakalan namin. So you can see, marami kayong makikita ang akala natin ay basura. Pero yung pala is sobra pala itong importante dahil makukunan mo ito ng
pera. Ayan. Yan, akala mo basura yan, no? Akala mo masakit sa mata dahil kung pupunta ka dito, akalain mo puro basurahan to. Pero mali ka. Ito yung mga kalakal na binibili namin. Ito yun sila. And sabihin ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga to. So ang tawag sa kalakal na yan ay screen. Yan, kung makikita nyo, yan ay bakod. Bakod na sira na, yung alambre na bakod. So kung meron kayong alambre na bakod, pwede nyo ibenta dito at bibili namin ito. At ang tinatawag dito ay screen. Pwede din ref o yung sa mga yung lagayan ng mga pagkain sa ref is tanggap din yan dito. Yan naman ay tinatawag na yero. O, alam nyo na yun, bobong yan bobong. So yan ang yero. Binibili namin yan dito sa pabago-bagong presyo. Pinakamataas is 8.20 pesos at ngayon nga is medyo lumagapak ito, naging 6. So balita ko kahapon 7 na ito, yero. Yan. Kung meron kayong yero sa bahay ninyo na gusto nyo itapon at magpapalit na kayo ng yero, pues wag nyo itong itapon. Alam nyo kung bakit? Ha? Wag nyo itapon yun dahil pera din yun. Mabibenta nyo yun, ibenta nyo yun sa amin at bibilhin namin yun sa inyo. Ang ginagawa namin sa yero, saka ako nasasabihin kung ano nga ba ang ginagawa sa yero at bakit nabili kami ng mga ganitong klaseng yero. Yung mga luma na at saka yung mga sasira-sira ng mga yero ay binibili namin. So sa ako na yun, i-explain sa inyo kung bakit nabili kami ng mga ganitong klaseng kalakal. Ito naman yung tinatawag na assorted. Yan yung tinatawag na bakal assorted. Oh, yan yung mga binibili namin. Kung meron kayong ganyan mga bakal-bakal sa bahay ninyo, wag na wag nyong itatapon. Tawag dyan is bakal assorted. Yan yung bakal assorted. Yung mga katulad nito ay bakal assorted. Pero kung ito lamang ay manipis, ito bakal assorted to. Pero kung ito lamang ay manipis, ito tawag tapaludo. Yan, bakal assorted yan. At yung bakal solid namin ay ito po. Kailangan 1 meter po. Ito ang tinatawag na bakal solid. Ganito siya. Ganito yung bakal solid namin. So binibili namin yan dito ng dati is 18, 17 at ngayon lumagapak na nga naging 16. Yung bakal naman namin na ganito is dito na bakal assorted. Ito, bakal assorted. Ito. And kung mataas ito yung tinatawag na bakal katingin. So kailangan ikating muna ito and bago namin ito bilhin. Pero pag ganun, bakal solid din yun. Kahit ano pa man na makapal na mabigat is bakal solid. So yan yung bakal solid. Katulad yan. Yan. Basta matataba siya 16mm. Pero yung pag maninipis lang is tinatawag na, pag ganito lang is tinatawag itong bakal assorted. Pag mataas naman tinatawag itong bakal katingin. Yun naman yung tinatawag natin sibak na puti. Ayan yung sibak na puti. Kahit ano pa yung plastic, basta puti, flexible, pasok yan dito, pwede nyong ibenta dito. Yun, part yun ng washing machine, pwede nyo ibenta dito. Tawag ko yan ay sibak na puti. Kung makikita nyo, akala nyo ay basura lamang ito, no? Pero hindi po ito basura. Ito po ay mapagkakitaan ninyo. Kung meron po kayong mga plastic dyan na gusto nyo nang itapon na kulay puti, kontak dito ka sa Padre Garcia, Batangas, ay isulo nyo na dito sa Magpantay Junk Shop. Bibili namin yan. Hindi po yan basura dahil mapagkakitaan po yan. Ang tawag dyan ay sibak na puti. And yun naman. Yun. Anong tawag sa mga yan? Ito tinatawag na tapaludo. Tapa. Yan. Tapaludo. Yan. Yung maninipis na parang parnela. Yan is tinatawag natin na tapaludo. As long as nadikit ito sa magnet ay tapaludo pa rin. Yan, kung makikita nyo ay naku, wag kang sumabit dyan at sigurado magkakaroon ka ng infection. So, kailangan. So, ito na yung mga kalakal namin. Yun. Tsaka yun sila yun. Mamaya yan yung ilalagay ko sa jumbo. Yung sibak na puti para naman hindi mahirapan yung mga truck namin. So, ayan yung palita yun, palita. Palita yon. Ito yung tapaludo. Ito sila. And yan yung screen. Tapaludo, sibak na puti, bakal solid, bakal katingin, bakal assorted, yero, and of course, screen. So yun yung mga kalakal na ipapahakot namin. So yun yung mga kalakal dito sa bakal area. Ang tawag dito ay bakal area. So dito ako ngayon kasi ako lang mag-isa dito. Ilalagay ko yung sa jumbo yung sibak na puti. Yun, ilalagay ko yung sa jumbo yung mga yan, yun doon.
Ilalagay ko yan sa jumbo para naman pagdating ng mga truck natin is hindi sila mahirapan. Yung mga pahinante natin, pagod na nga yung mga yan, is dadagdagan pa natin para dadali na lang nila sa truck and alis na lang sila dahil wala kaming taga-timbang ngayon. Umalis yung taga-timbang namin is nagbakasyon siya doon sa lugar nila. Kaya ako na lang ang natira dito. Ako yung bantay. Ako na lahat. Ako yung taga-receive. Ako yung lady guard. Ako yung bantay dito. Lahat na. Ako na. Dahil mamaya is alis na. Wala naman siguro magnanakaw dahil dito sa Padre Garcia, lahat ng tao dito ay mababait. Yun ang napansin ko dito. Mababait talaga yung mga tao dito sa Padre Garcia. And ikaw, kung ikaw na sa Padre Garcia at meron ka mga kalakal, isulong mo na yan dito sa Magpantay Junk Shop. Talagang worth it yung price namin dito. And next time, papakita ko sa inyo yung sa metal area. Doon talaga ako naka-assign, papakita ko sa inyo ano-ano nga ba ang nasa metal area na mabibili namin sa mas mataas na presyo. At papakita ko sa inyo kung ano-anong klaseng copper ang pwede mong mapakinabangan. Ano ba yung copper? Copper is tansa yung makuha sa mga kurente. Yung mga makuha sa malalaking building. Baka nandiyan na yung sasakyan namin, tinitingnan ko. So, papakita ko rin sa inyo sa carton area kung ano ang meron sa carton area. Kasi kanina, pinakita ko lang sa inyo yung mga kalakal namin sa bakal area, metal area, bakal area, and carton area. Kung ano yung mga kalakal doon na binibili namin na meron kayo sa bahay ninyo na hindi nyo dapat itapon.